Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong masugid na mga taga-subaybay sa ating pong palatuntunang ito ng ating Diyos na buhay. So muli ay ito ang inyong kapatid Ariel Ramos na minsan pa ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buhay na ipinagkulob niya sa atin sa araw-araw, lalo na sa umagang ito na tayo po ay muli na namang dadako po sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ayan. So, purihin ang Panginoong Diyos sa umagang ito. At ang ating pong paksang tatalakayin ngayon ay pinamagatang ang tamang pagtugon sa mga tiisin sa buhay, pananampalataya ay nagpapatunay na ang kayamanan natin ay si Hesus Kristo. Ayan. So, once again, the title of our topic na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito is the right response to endurance in faith proves that our treasure is the Lord Jesus Christ. So yung ating pong tamang pagtugon sa pagsubok sa ating pananampalataya, ito ay nagpapatunay na ang ating kayamanan ay ang ating Panginoong Hesukristo. At matatagpuan nga po yung ating paksa na tatalakayin sa umagang ito sa 1 Peter on chapter 4. Mag-umpisa po tayo sa verse 12 hanggang 19. Yan, so tayo po muna ay magbasa ng ating pong passage on 1 Peter chapter 4 verse 12 hanggang 19. So magbubukas po ako ng talata dito sa aking Bible at mangyari lamang po na sundan lamang po ninyo ng inyong mga paningin o ng inyong pandinig, right? So magsimula po tayo on verse 12. Ganito po ang winiwika. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes up on you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or an evildoer, or as a meddler. Yet, if anyone suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. So, pagpalain po ng Panginoon Diyos ang kanyang salita sa umagang ito. Tayo po ay dumako po sa ating pananalangin. Amang banal at mapagmahal at makapangyarihan na Diyos, sa umagang ito, Ama, ay muli kaming dumudulog sa iyong trono. Humihingi, Panginoon, una sa lahat ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala, sa lahat po ng aming mga kahinaan, Panginoon Diyos. Bigyan mo po kami ng pangunawa sa umagang ito sa mga bagay na aming pong sama-samang pag-aaralan at tatalakayin, Panginoon Diyos, upang magbigay sa amin ng kalakasan sa aming espiritual na pananampalataya. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pangunawa sa mga bagay na ito. Ihanda mo po yung aming puso, gayon din ang aming kaisipan sa anumang pangangaral, pagtutuwid, Panginoon Diyos. At nawa sa pamamagitan nito, ay ito ang magsilbi naming gabay sa mundong ito ng aming nilalakbay. At sa lahat po ng aming gagawin sa susunod na mga oras, ay nawa ito ay pagpalain mo at maging pagpapala po sa iyong dakilang pangalan. Dinadalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang mangusap sa amin, ikaw po ang magsalita sa amin, ikaw po ang magturo sa amin. I pray, Panginoon, na sa lahat po ng sumusubaybay sa programang ito, ay pagkuloban mo sila ng pangunawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ihanda mo rin, Panginoon, yung kanilang puso, gayon din yung kanilang isipan, Panginoon Diyos. At
Gayon din Ama, idinadalangin namin na igapos mo ang kaaway upang siya, Panginoon, ay hindi po ay makapanggambala, Panginoon, sa programang ito. At Ama, itago mo ako muli sa likod ng iyong krus, sa likod ng krus ng iyong anak na si Jesus, upang siya po ang maihayag sa aming pag-aaral na ito. Pagkaluban mo po ako ng karunungan, ng katapatan, Panginoon, sa pangangaral, sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin at inaangkin po namin na tagumpay sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, muli mga kapatid ay magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, ngayon po ay araw po ng Lunes, pasimula po ng buong linggo sa ating pong pag-aaral. Ayan, so dumadalangin tayo araw-araw na tayo ay samahan, pangunahan po ng banal na Espiritu sa ating pong pag-aaral na ito. At anuman po yung kabigatan na meron tayong daladala, pasan-pasan sa ating isipan, sa ating dibdib, ay ito po ay ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos at ituon po natin ang ating atensyon sa pag-aaral na ito upang makakuha po tayo ng karunungan at kalakasan na siya nating magiging sandata sa ating pagtatagumpay, sa ating takbuhin sa mundong ito. So, layunin po ng mensaheng ito na ating pag-aaralan na bigyan tayo ng tamang pananaw at kalakasan ng kalooban sa pagharap sa mga tiisin o hamon sa buhay, bunga na nga ng ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat na mananampalatayang Kristiyano ay pinagpapala po ng ating Panginoon Diyos sa mga tiisin natin, yamang ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Winika po nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonia on chapter 3 verse 3, kana ating pong binasa kanina, na para hindi manlupaypay ang sinuman sa atin ay sa mga pag-uusig na nangyayari, ay alam naman natin na ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, anuman po yung pangyayari sa buhay natin ay bahagi ito ng ating pananampalataya sa Diyos at ito yung kalooban ng Diyos upang tayo ay maitanghal natin ang Panginoon sa ating buhay. Yan nga po yung sinabi ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 3. Alright, so sa ating pong pag-aaralan ay ating pong tatalakayin ang mga sumusunod. Unang-una, ang mga tiisin ay hindi dapat pinagtatakhan, kundi ito ay inaasahan. So bilang mananampalatayang Kristiyano, yung mga pasanin po natin, yung mga daladalahin po natin, at yung mga pang-uusig sa atin, yung ating pong kahirapan na dinadanas, ay hindi natin to dapat pinagtatakhan. We have to expect that these things po ay mangyayari and it will come to pass. So, malalaman po natin ang tunay na kahulugan niyan mamaya. At ang mga tiisin ay, ikalawang punto, ang mga tiisin ay dapat na nagbibigay ng kasiyahan sa ating mga puso. Parbagang ito ay napakahirap paniwalaan. Subalit ito po ay ituturo sa atin ng Panginoon Diyos na sa lahat po ng mga tiisin natin sa buhay ay dapat meron po tayong kagalakan sapagkat it is an opportunity for us to build our faith and to prove our faith with the Lord Jesus Christ sapagkat sa pamamagitan ng pagtingin sa kadakilaan sa inaharap in the future ay mahahayag po yung katotohanan at sa pamamagitan ng pagpapatunay na tayo ay tunay na pag-aari ng Diyos. So, ikatlong punto po, ang mga tiisin ay dapat na nagbubunsod sa atin sa higit na kabanalan, sa mga pagsubok po na dumarating sa ating buhay, on all the trials na dumadating sa ating buhay, ito po ang nagdadala sa atin upang ipamuhay natin mas lalo at higit yung salita ng Panginoon Diyos, and that is to live a holy life. At pang-apat po na punto at huling punto po na ating mapag-aaralan, ang mga tiisin ay dapat na nagbibigay sa atin ng higit na pagtitiwala sa Diyos. So, dapat ang ating pong sandigan ng pananampalataya, walang iba ang ating Panginoon Diyos, at lalong tumitibay ang ating pananampalataya sa oras ng mga kahirapan o pagsubok sa ating buhay. Yan po yung ating
objective, ano? Yan po yung ating objective o layunin ng pag-aaral na ito. Ito nga ay yung ating bigyan tayo ng tamang pananaw, gaya na sinabi ko kanina, ng tamang pananaw, kalakasan ng kalooban sa pagharap natin sa hamon ng buhay, sa mga tiisin sa buhay, bunga nga ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. So tayong lahat po mga kapatid na nakikinig at sumusubaybay, nanonood po ng programang ito sa ating Facebook page, ano? Tayong lahat po ay pinagpapala sa ating mga tiisin, sapagkat this is the will of God para sa atin. Kaya magkaroon tayo ng kagalakan. Ngayon nga po ay ating pong basahin po ang isang passage po, no, sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Ang passage na ito ay lubhang napakahalaga po sa ating buhay pananampalataya, sapagkat ito po ay patungkol sa mga tiisin ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabi nga po on verse 5 on Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 8, ano, ang pagkakawika po ng ating sa banal na kasulatan ay ganito po: magpakababa kayo tulad ni Hesukristo. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusya niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So, makikita po natin na ang Panginoon Diyos, bagamat siya ay Diyos, ay hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos, namuhay na tulad ng isang tao. So, kahit po ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbata po ng pagtitiis, siya po ay nagbata ng kahirapan. So, much more po tayo na mga tagasunod ni Kristo, ano, ay dapat i-expect natin kung ating Panginoon po ay nagbata o nagtiis ng mga kahirapan, dumanas ng mga pagsubok, panunutya ng mga tao, mas lalo po ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod. Tayo po bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Ang kagandahan po nito ay alam ng ating Panginoong Hesus ang ating paghihirap na kanyang dinanas din naman, ano. So at even yung our future, ano, tayo po ay dadanas po ng mga ilang tribulation sa ating buhay, ano. Alam ni Hesus yan. Kaya nga po dahil sa bagay na yan na alam ng Panginoong Hesus na mangyayari sa atin na tayo dadaan sa mga paghihirap tulad ng kanyang dinanas, ay nakahanda siyang tayo ay tulungan at laging gumawa ng paraan para tayo ay magtagumpay. So alam po natin lahat ng bagay na ito na nangyayari sa ating buhay, it happened for a purpose, and that is to live a Christ-like character, to have a Christ-like character, to mold our character, and to strengthen our faith para tayo po ay patatagin sa ating pananampalataya. Yan po, no? So, sa ating mga tao, likas sa ating mga tao na kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok o sa hamon ng buhay, ay madalas o minsan ay iniisip muna natin ang ating sarili. Ito po ay pinag-uusapan po natin yung ating natural na pagkatao, no? So, tayo po bilang mga tao, pag tayo po ay dumadaan sa ganitong mga pagsubok, ay inuuna muna natin isipin ang ating sarili. At tayo rin naman po ay iniisip natin na maghangad tayo ng sariling kasiyahan. At iniiwasan po natin o lumalayo po tayo sa mga kahirapan, sa anumang uri ng tiisin. At ilagay ang sarili sa katayuan na pinakaprotektado at walang paghihirap. Yun po ang talagang gusto ng mga tao, no? At sapagkat likas din sa atin ng tumugon ng negatibo kapag ang mga naisin natin ito ay nasasaling. Kumbaga tayo po ay yung ating pride po, no? Nasasaling yung ating pride, nasasaling po yung ating likas. Ibig sabihin nga, gaya ng binanggit kanina, na tayo po ang bilang mga tao ay likas po na makasarili. At ang ating pong hangarin sa buhay ay yung kasiyahan. Ano? In fact, tayo po ay umiiwas sa mga hassle sa buhay, sa mga tiisin sa buhay, ano? At nakakalimutan natin na ang mga bagay na ito ay may layunin ng Diyos.
at tayo po ay umiiwas na tayo ay malagay sa katatayuan na kung saan ay sa atin magdadala sa atin sa kahirapan. Okay? So ibig sabihin ng mga pagsubok o magdadala sa atin sa mga bagay na kumbaga mas sa atin pong iniibig na tayo po ay hindi nahihirapan at yung kalagayan na tayo ay protektado sapagkat yan po yung ating kalikasan bilang mga tao, no? Pero bilang mga Kristiyano po, no, sa umagang ito ay nais po nang sabihin ng Diyos sa atin, no, sa ating lahat, na ang tamang pagtugon sa mga tiisin sa buhay pananampalataya ay ito yung magpapatunay sa atin bilang mga Kristiyano kung ano yung ating kayamanan. Kung si Kristo ba yung ating kayamanan o kung ang kayamanan ba natin ay yung kayamanang makamundo o yung kayamanan sa lupa. Sabi nga ng Panginoong Hesukristo natin ay huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa sapagkat merong mga anay o kalawang nasisira nito at merong magnanakaw nito. Sa halip ay mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Yan, para pagdating po natin sa langit, we have that treasure with the Lord Jesus Christ because all of us will face the Jesus judgment, harap po tayo doon, in fact dalawang paghuhukom yung ating haharapin, yung the Bema judgment and yung the Great White Throne judgment, so harap po tayo doon. Yung unang paghukom na ating haharapin ay ito yung tatanggap tayo ng gantimpala o yung putong, yung crown, napakaraming crown nun. Ikalawa po yung the Great White Throne judgment kung saan yung mga namatay yung mga nandoon sa impyerno ay aharap sa Diyos at bubuksan yung aklat ng buhay, So yun yung final. Okay? So kaya nga po ang tunay, ang tamang pagtugon sa tiisin sa buhay pananampalatayang Kristiyano, ito po yung magpapatunay kung nasaan ba talaga yung ating kayamanan. Kung si Kristo ba ang ating kayamanan. Dito po mahahayag sapagkat ang tao po pag siya naghihirap, doon na lumalabas yung kanyang tunay na karakter. Gaya po na sinabi ko kanina, ano po yung ating tunay na likas bilang mga tao. Subalit bilang mga mananampalataya ay nais pong ipaalala sa atin ng Diyos that the right response dun sa trials of our life ay this will prove that the Lord Jesus Christ is our treasure. Alright? So, mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy po sa ating pag-aaral ngayon at yun nga po ay ating pong binasa yung ating pong passage on 1 Peter on chapter 4 verse 12 hanggang 19. So tayo po ay tumungo na sa ating unang punto, Subalit bago po yan ay hayaan niyo po munang ikwento ko sa inyo ang kasaysayan po nitong aklat ng Pedro, ng unang Pedro, So ang aklat po ng Pedro ay sinulat po ni Apostol Pedro noong taong sa pagitan ng 62 to 64 after the death of Christ. Alright? So 62 to 64 AD. At sinulat ito mula sa Roma. Ang tanging layunan nito ay bigyan ng pag-asa ang mga mananampalatayang Kristiyano na dumadanas ng pag-uusig. Ng pag-uusig sapagkat yung pong karanasan po ng mga apostol at ng mga mananampalatayang Kristiyano noon, they suffer persecution. And some of them ay pinako sa krus ng pabaliktad, binalatan, pinugutan ng ulo at sinunog. Ito nga po ay nangyari nung kapanahunan po ng Nero Empire, ng the Emperor Nero. Okay, pinarusahan niya at pinapatay ang lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano kung saan ito po ang nagbunsod para sa mga mananampalatayang Kristiyano o tagasunod ni Kristo, lalong-lalo na sa iglesia sa Jerusalem. Sila po ay kumalat dahil sa takot po at banta sa kanilang buhay. Ayan po, sa banta sa kanilang buhay. Okay, so mga kapatid, kung atin pong babalikan yung
kasaysayan o kalalagayan ng unang iglesia nung panahon, ay grabe po ang kanilang dinanas na pagdurusa o tribulation. Sila po ay inuusig to the point na sila po ay ang iba po ay dumanas ng karumal-dumal na kamatayan sa panahon po ni ng Nero Empire, ni Emperor Nero, no? So kaya nga po, no, at tamang-tama po ito, no, ay paano ba hinarap ng mga naunang mananampalataya yung pag-uusig sa kanilang buhay. Kaya nga po, ano, tamang-tama po yung ating tema, yung ating paksang tinatalakay ngayon, sapagkat bagamat wala pong umuusig sa ating pananampalataya ngayon sa ating bayan, malaya po tayong nakakapagpahayag ng ating pananampalataya, ay hindi rin naman pong maiiwasan na mayroon po tayong mga pasanin. Mayroon po tayong mga paghihirap na binabata, ano, mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. So, paano po natin ito haharapin? Yan, ano po yung tamang response sa mga suliranin na ito? Una po, no, ang ating unang punto ay ang mga tiisin ay hindi dapat pinagtatakhan, kundi inaasahan. So kung babalikan po natin yung talatang ating binasa sa 1 Peter chapter 4, ang talata po ay nagsisimula sa ika-12, no, sa verse 12. Ang pagkakawika po doon ni Apostol Pedro, no, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. So, sapagkat nung time na isinulat ito ni Apostol Pedro ay dumaranas ng matinding pag-uusig ang mga Kristiyano nung kanilang kapanahunan. Sapagkat po, pag sila'y nahuli, ay ginagawa pong tanglaw o ilaw yung kanilang katawan na nililiyaban. Mantakin nyo po, no, kayo po yung maging yung pailaw. Napakalupit po, no, na sinusunog sila at ginagawang ilaw, no. Napakahirap po, napakalupit ng kanilang dinanas. Kaya nga po, no, huwag po tayong magugulat, mga kapatid, kung ang mga naunang mananampalataya sa atin ay ibinigay ang kanilang buhay sa paglilingkod. Gayon din po naman na tayo po ay magkaroon ng sakripisyo, magtiis, magbata ng mga sakripisyo sa buhay. Okay? Huwag po tayong magulat. Ito po ay asahan natin sapagkat ang buhay Kristiyano ay hindi po ito buhay na ikaw ay nakahiga sa maraming salapi, no? Sa maraming kayamanan. Bagkos kung ating pong iisipin po, no, ang lahi ng mga Hudyo mula po dun sa bansang Ehipto nang sila po ay iligtas ng Panginoon Diyos sa pagkakaalipin sa mahabang panahon, sila po ay tumawid sa Red Sea, sa Red Sea. Okay? At nagkaroon po ng ilang agam-agam pagdududa, pagtatalo po, at yan po ay nagpahirap sa liderato po ni Moses. Pero ang gusto ko pong makita ninyo, mga kapatid, ay hinati po, hinati ng Panginoon Diyos ang Red Sea. Hindi niya inalis ang Red Sea, bagamat hinati niya. So sa mga pagsubok sa ating buhay, hindi aalisin ng Diyos ang pagsubok sa ating buhay. Bagamat gagawa siya ng daan, tulad ng Red Sea, gumawa siya ng daan sa gitna ng Red Sea para tayo po ay makatawid. Ang Panginoon Diyos po ay dinesign niya ang pagsubok sa ating buhay gaya ng Red Sea. Subalit ang Diyos din po ang gagawa ng daan para makatawid po tayo sa ating Red Sea. And expect po natin yan na mangyayari at mangyayari yan sa ating buhay for a greater purpose, and that is to strengthen our faith, to purify us in the furnace of affliction. So, kung ang Panginoong Hesukristo na nagtatag ng Kristyanismo ay nakaranas ng pag-uusig at kamatayan, gayon din naman ang mga apostol. Nakaranas sila ng pag-uusig at kamatayan sa pagpapatuloy ng sinimulan ng ating Panginoong Hesus. So, ang iglesia, the churches, tayo po ng mga tinawag, ay sa panahong ito, ay kung titingnan po natin, ating babalikan, ay nung kanilang kapanahunan, ay nagsisimula pa lamang ang iglesia noong kanilang kapanahunan. At ito ay batang-bata pa lamang. Ito ay nakaranas din ng matinding pag-uusig hanggang sa Jerusalem Church ay sila po ay nangalat sa buong mundo kung bakit nakaabot po sa ating ngayon ang mabuting
balita, the gospel of the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, kung ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbata o nakaranas ng pag-uusig at kamatayan, gayon din naman ang kanyang mga apostol, ang kanyang mga alagad at mga tagasunod ay dumanas din ng pag-uusig at kamatayan. Subalit kanila pong pinagpatuloy yung sinimulang gawain ng ating Panginoong Hesukristo. At kung titingnan po natin, the church during that day ay nagsisimula pa lamang, subalit hindi sila nagpaantig. At yun nga po ay sila po ay kumalat sa buong mundo at sila po ay nasa atin ngayon. Ngayon, kung hindi po dahil sa pananampalataya ng mga alagad ni Kristo, ay malamang po ay hindi po nakarating sa ating panahon ngayon ang mabuting balita at hindi po nakaabot sa atin ang kaligtasan. Yan. So, mga kapatid, sa kanilang pagbabata, sa kanilang pagtitiis sa mga pasanin, sa kanilang pagsubok sa buhay, yun po yung naging dahilan kung bakit po umabot sa atin ang mabuting balita. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, ay ang early churches during that time, between 62 to 64 AD, yan po ay kung saan ang naghahari po sa buong mundo o sa Europa during that time ay si Emperor Nero during the Nero Empire. At matatagpuan po ang kasaysayan na yan na isinulat po ni Tacitus sa Annal Books on Book 15 and Section 44. Kung gusto po ninyong magkaroon kayo ng pagsusuri sa Annals, sa sinulat ni Tacitus, ang Annals, Book 15, Section 44. So makikita natin talagang itong si Emperor Nero ay pinahirapan niya ng gusto ang mga kapatid natin nung mga naunang panahon, ang mga apostol. Pinako sa krus, pinugutan ng ulo, binalatan, sinunog, at kung grabe-grabing mga pagpapahirap na hindi po nating sukat na ma-describe dahil sa kalupitan po na dinanas nila nung kanilang kapanahunan. So, tayo po sa ating panahon ngayon na mga mananampalataya. So, mga kapatid, gaya nga po na sinabi po nung sa talata 12, that we have to expect po yung tribulations na darating sa ating buhay. So, sa ating pong kapanahunan ngayon, hindi po naman natin kinakailangan na dapat danasin natin yung kamatayan na dinanas nila. Sapagkat sabi nga, malaya po tayong nakakapagpahayag po ng ating, o nakapag-practice po ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas na ating pinakamamahal. And so, with that, the more we try to come near to God and to do His will, I expect that more trials will come. And the more we try to please the Lord, to please our God, the more na tayo po ay kamumuhian ng buong mundo. Sa panahon natin, o sa panahon na dumarating ang mga tiisin sa ating buhay, kailangang ipaalala natin sa ating sarili na ito po ay dinaranas ng lahat ng mananampalataya. Ito po ay hamon ng buhay sa ating pananampalataya. Ang mga ito ay pangkaraniwan lamang, gaya nga po ng sinabi po ng ating binasa. So, kung ating pong babalikan yung ating pong binasa, na sabi po ng John chapter 15 on verse 20, na ating alalahanin na walang pagsubok, na ibig sabihin po, alalahanin natin na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang alipin ay hindi higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ang ating Panginoong Hesukristo ay inusig, tayo rin na tagasunod ni Kristo ay uusigin. Kung inuusig tayo, kung inuusig ang mga apostol, uusigin din tayo ng mundo. Yan po ang sinabi po ng John 15. At gayon din naman sa 2 Timothy on chapter 3 verse 12, ang lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang mga tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. So binanggit po ng ating Panginoong Hesus na kung siya ay dumanas ng pagsubok, tayo rin bilang mananampalataya at tagasunod niya ay dadanas din ng pag-uusig ng mundo. At gayon din naman sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo on chapter 3 verse 12, kung nais natin mabuhay ng matuwid, a righteous life, a righteous living, ay bilang tagasunod ni Kristo, tayo po ay daranas ng pag-uusig. Gayon din naman yung kanyang sulat
kay Philemon on chapter 1 verse 29, yung sulat ni Apostol Pablo, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. So, ibig sabihin, tayo po, no, na it's really a great privilege to serve the Lord Jesus Christ. At hindi lamang upang sa Kanya ay sumampalataya, kundi rin naman a privilege that we share the burden, we suffer with the Lord Jesus Christ para sa Kanyang pangalan. So, ganun din po ang sinulat po ni Apostol Lucas on chapter 9 verse 23 na sinabi niya sa lahat kung ibig ng sinuman, sinabi ng Panginoong Hesukristo sa lahat na sa Kanya ay nakikinig sa Kanyang pangangaral na kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa Kanyang sarili at pasanin niya araw-araw ang Kanyang krus at sumunod sa akin. If anyone like to follow me, let him take his cross and follow me every day. So, ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang isang araw na kapag dumanas ka ng pagsubok ay kalilimutan mo ng Kristiyano ka. Ang pagiging Kristiyano o pagiging anak ng Diyos, ito po ay kasabay po nito ang pagtitiis. Ang pasanin natin ang ating krus araw-araw at sumunod kay Kristo. Araw-araw po, sumunod kay Kristo. Sinabi nga po ng isang dakilang evangelist, ng isang pastor, na nagngangalang si John Piper. Si John Piper po isang magaling na pastor at isa rin pong magaling na manunulat. At sangayon nga po doon sa kanyang aklat na pinamagatang Daily Christian Living. So sinabi niya that daily Christian living is daily Christian dying. Yan, napakaganda po, Daily Christian living is daily Christian dying. Ibig sabihin po mga kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayong araw na ito, ang pagsunod sa Panginoon ay nangangahulugan na araw-araw na pagpasan ng ating krus. Gaya po ng sinabi ng ating Panginoon sa Lucas chapter 9 verse 23, na maaring ang krus ay manghulugan ng mga pag-iwan o kawalan ng mga bagay na ating pinapahalagan sa ating buhay tulad ng pamilya, mga kaibigan, at ang maging ang ating karir o anumang pangarap natin sa buhay. Ito ay, kumbaga, yung kalimutan natin ang lahat ng bagay at sumama at sumunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. At pasanin natin ang ating krus. Alright? So, sa naisin nating sumunod sa ating Panginoon ay naruroon na tayong lahat ay daraan sa mahirap na daan. Sabi nga ng Panginoon, mas mabuti pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman, sapagkat marami siyang mga holdings sa buhay. So, sinabi din ng ating Panginoong Hesukristo na mapalad ang mga aba sapagkat mamanahin nila ang kaharian. So, mga kapatid, minsan may mga bagay-bagay sa ating buhay na ating pinagpapahalagan at ito po yung nagsisilbing obstacle o balakid po sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kanya nga po, kanya pong pinagkadiin-diinan kung nais po natin na sumunod sa Kanya, ating pong pasanin ang ating krus at sumunod tayo sa Kanya araw-araw. Ito mga pasaning ito yung mga bagay na ayaw nating mawala sa ating buhay. Yung career, kayamanan, the fame, yung power. So, ito po yun, yung pagiging famous natin minsan, At ito, nakakalungkot mang isipin, pero ito ang ilan sa mga kadahilanan na tayo po ay nanlalamig sa ating pong pananampalataya sapagkat sa panghihinayang na mawala ang mga bagay na ito sa ating buhay. Alright, so mga kapatid, tayo po ay nandito sa ating pag-aaral at kung ikaw po ay nakatutok ngayon ay mangyari po lamang na share po itong ating pong ginagawang devotion sa kada umaga po, nagpapasimula tayo sa ganap na 5:30 ng umaga. Ito po ay 24/7 na gawain ng Panginoon at upang ang tanging layunin lamang ng programang ito ay magpalakasan. Tayo po ay sama-samang mag-aral, matuto, lumalim sa salita ng Panginoon Diyos upang may magamit tayong sandata, magtagumpay tayo sa ating takbuhin sa mundong ito habang inaantay natin ang muling pagbabalik ng ating Diyos. Tayo nga po ay nasa pag-aaral nga po how to respond in the midst of our trials at it will proves
our character, kung ano ba yung pinapahalagan natin, ano ba yung treasure natin. Ito ba ang ating Panginoong Jesucristo o yung mga bagay na sa mundong ito? How we respond will prove who is our treasure or what is our treasure. If the Lord Jesus is our treasure, then inanyayahan kita na sabayan mo ko, tapusin natin ang pag-aaral na to. So, paano po natin i-apply itong ating unang punto sa ating buhay? Ano? Paano po natin itong i-apply? Ano? So, mga kapatid, katulad po ni Apostol Pablo, huwag nating ikagulat ang pagdating ng mga tiisin. Bagkus ay agad na manalangin. Nagsisimula ang mga problema kapag hindi agad tayo lumalapit sa Diyos. Ano? Matutong makinig sa mga tiisin ng ibang mananampalataya, sa kanilang mga testimony, na napapakinggan po natin. At ang malaman na sila din naman pala ay dumadanas din naman ng mga pagsubok katulad ng mga pagsubok na dinadanas po o kinakaharap natin ito. Yung mga dalahin, pasanin sa buhay, ay ito po ay nagbibigay sa atin ng hamon. It will encourage us na tayo ay umalis at wag tayong mababad sa mga panlulumo ng pagiging magkaroon po tayo ng anxiety. Kaya nga sabi po ng Panginoon, be careful for nothing but in everything, do not be anxious. But by prayer and supplications, tayo po ay manalangin and let our prayer request be made known unto God. At kaya po yan ang nangyayari mga kapatid, ay tayo po ay na-expect po natin, akala natin pag tayo ay sumunod sa Panginoon Diyos, it is a bed of roses. Gaya po na sinabi ng ating Panginoon, pasanin po natin ang ating krus at sumunod tayo sa Kanya araw-araw. Then to say, sa araw-araw, let's expect na something will happen. But sa gitna nito, consider it joy. Sapagkat alam natin, gaya ng Red Sea, may Red Sea tayo sa buhay, but at the midst of that Red Sea, God will make a way so that all of us will be able to pass through our Red Sea. So sa ating first point po na ating po pinag-aralan mga kapatid, na ang tamang pagtugon sa mga tiisin o hamon sa buhay ay pananampalataya. So, itong pananampalataya na to, itong ating buhay pananampalataya, how we respond, it will prove that our treasure is the Lord Jesus Christ. So, again, ang tamang pagtugon sa mga tiisin sa buhay pananampalataya, ito ang magpapatunay na ang kayamanan natin walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, sa lahat ng mga tiisin natin, hindi tayo dapat na maglumihanan, hindi po tayo dapat magtakas, bagkus ay asahan po natin na darating ito. Kung ang ating mga tiisin ay itinuturing natin na normal na nangyayari sa lahat ng mga pananampalataya, na ito ay bahagi ng ating buhay bilang mananampalatayang Kristiyano, nangangahulugan ito na tayo ay lubos na nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. So, saglit ko lamang pong puputulin yung atin pong pag-aaral sa umagang ito sapagkat tayo po ay may 4 na puntong o paksa na aaralin. At dito po lamang tayo sa ating first point. So muli ay inaanyayahan ko po kayo sa bukas para po ipagpatuloy po natin yung ating pag-aaral. Mas maganda po na ito ay dahan-dahanin natin sapagkat ito po yung karunungan na sinabi sa akin ng Panginoon Diyos, na ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos. At nakikita ko po mga kapatid na sa ating pong pag-aaral ay napakasarap po yung ating pagbubulay-bulay na hinihimay-himay natin yung salita ng Diyos. Muli, yung ating pong pinag-aaralan ay matatagpuan po sa unang aklat ni Apostol Pedro on chapter 4, verse 12 hanggang 19. So tayo po ay nasa first point po lamang. Bukas po ang ating pong pag-aaralan ay ang ikalawang punto. Ito po yung mga tiisin na dapat na nagbibigay ng kasiyahan sa ating mga puso. Ito po ay matatagpuan sa talata 13 hanggang 14 ng unang aklat ni Pedro on chapter 4. Ang ating po pag-aaralan bukas, ang mga tiisin ay dapat na nagbibigay ng kasiyahan sa ating mga puso. Hanggang sa muli po mga kapatid, ako yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa programang ito ng ating dakilang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na buhay, at tayo po ay manatiling tapat sa Kanya hanggang sa Kanya muling pagbabalik. So tayo po ay dumako na po sa ating mga sa ating pong pangwakas na panalangin at pasalamatan natin ng Diyos sa umagang ito. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan,
Maraming salamat sa iyo, Ama, sa umagang ito, sa isang matagumpay na pangangaral o pagtuturo sa amin, Panginoon, sa pangunguna ng banal na Espiritu. Tunay nga, Ama, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, that we have to carry our cross if we want to follow the Lord Jesus Christ. We have to carry our cross and to follow Him every day. Mean to say, Lord God, na we have to expect that we will face or we will meet trials in our life. That we have to go through the furnace of afflictions, Lord God, to purify our faith. Kaya nga, Panginoon, ang dalangin namin, Lord God, na in ever, Panginoon, na nasa gitna kami ng pagsubok ng aming buhay, pananampalataya, ang aming pong dalangin, Panginoon, ay samahan nyo kami. Bigyan nyo kami ng kalakasan sa pangunguna ng banal na Espiritu upang papagtagumpayan namin, Panginoon, anumang pagsubok na dumating sa aming buhay. And Lord God, tomorrow we will discuss, Panginoon, yung joy amidst of afflictions in our life, Lord God. And Lord, help us, Lord, na mapagtagumpayan namin, Panginoon, anuman itong pagsubok na dinaranas ng mga kapatid. At I pray for those, Lord, na nakatutok sa programang ito, Lord, to bless their heart, Lord, to hear their prayer, Lord God, to open their heart, to open their mind, Lord God, na sila po ay makakilala sa iyo at sa mga kapatid, Panginoon, na pinanghihinahan ng pananampalataya, bugkos nga, Panginoon, ng dagok sa buhay, na sa pamamagitan ng pangangaral na ito, Panginoon, ay malaman nila, masulat sa kanilang puso, Panginoon, ang katotohanan that we have to expect that we will face trials in our life, Panginoon. And also, Lord, in the midst of this, Lord, in the midst of our Red Sea, there you are, Lord, that will always make a way because you are a great God na hindi mo kami pababayaan because anuman lumabas sa iyong labi, Panginoon, ay hindi babalik sa iyo ng walang laman, Panginoon. At pinangako mo, Lord God, that you will never leave us nor forsake us and you will be with us wherever we are, Panginoon, saan man kami pumunta. And with that, Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. And also, Lord, we pray for those, Lord, na may mga sakit, karamdaman sa umagang ito. Ipuin mo ang kanilang karamdaman, Panginoon, at ipagkaloob sa kanila ang kagalingan. Gayun din yung dumaranas sa matinding pagsubok, maaring sa kanilang relasyong mag-asawa, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga magulang, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay i-encourage mo sila, Panginoon, at bigyan ng kalakasan. Gayun din sa mga naghahanap ng trabaho, may negosyo, may problema sa kanilang career, Lord. Give them wisdom, Lord, and guide them, Lord, Panginoon. And also, Lord, we pray for our country, Lord, na sa banta ng terorismo, banta ng pananakop, Lord, sa panloob at panlabas, Lord, na we pray, Lord, for your protection, especially, Lord, sa Armed Forces of the Philippines, sa mga sundalo natin, Lord God, na nandoon sa front line, sa field, sa Philippine Army, and even sa Philippine Coast Guard na nagbabantay, Lord, ng aming shorelines, even sa Philippine Navy, Panginoon, na nagbabantay ng ating territory, Panginoon, even sa ating Philippine Air Force na nagmamasid sa kalawakan, Panginoon, na sila po ay pag-ingatan mo. Gayon din, Lord, we pray for the Philippine National Police, na at gayon din sa BJMP, sa Bureau of Fire, sa DILG, Panginoon, sa lahat po ng branches, bureau ng aming bansa, from national leadership, from national government down to the local government, Lord, to bless our leaders, Lord God, especially our President Ferdinand Bongbong Marcos, Lord, na pagkaluban mo siya ng malakas, malusog na pangangatawan at malinaw na kaisipan, pagkaluban mo siya ng karunungan, Panginoon, at ilayo mo siya sa anumang uri ng tukso, Panginoon Diyos, bagkus, Lord God, ay i-bless mo ang kanyang puso na sa ganun, Panginoon, malayo siya sa anumang kasalanan, sa korupsyon, at magkaroon siya ng karunungan na nagmumula sa iyo, at magkaroon siya ng positive decisions, Lord, upang dalhin ang aming bayan sa kasaganaan, sa kapayapaan, Panginoon. Lord God, also we pray, Lord God, sa mga political leaders namin, Panginoon, na sana iset aside muna nila yung kanilang political and personal agenda bagkus mag-usap-usap para po sa
sa kapakanan ng aming bansang Pilipinas, sa kapakanan ng mga Pilipino, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga tulong na pinapadala mo sa aming bayan sa pamamagitan po ng mga allied forces o allied nations, Panginoon, na nagpasabi ng kanilang pagtulong sa amin, Panginoon. But Lord, we pray na matapos yung sigalot sa West Philippine Sea, Lord, na walang gerang mangyayari, Lord. Na mangusap ka sa bansang China, Panginoon, na upang matigil na, Panginoon, i-touch mo yung puso ng kanilang presidente, upang matigil na ang sigalot na ito, Panginoon, at lubayan na nila ang aming bayan. At gayon din, Panginoon, ay tulungan mo kami, Panginoon, na pagtibayin, patatagin ang aming bayan, ang aming pong depensa, ang aming armed forces, Panginoon. Gayon din po yung internal conflict, insurgency sa aming bansa, na huwag mong hayaan paghiwalayin, Panginoon, pagwatak-watakin ang aming bansa, ang mga Pilipino, Lord, bunsod ng mga false narrative, Panginoon, ng bansang China. Bagkus, Panginoon, ay tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay magkaisa bilang mga Pilipino, magsama-sama at labanan ang bantang pananakop sa aming teritoryo ng bansang China, Panginoon. At gayon din, Panginoon, pinapanalangin namin ang aming insurgency na tuluyan ng malupig, Panginoon, ang mga rebelding komunista, ang Democratic Front, ang Communist Party of the Philippines, gayon din ang mga kriminalidad, sindikato sa aming bansa, Panginoon. Lord, ito po ang iyong bayang Pilipinas. Ito po ang pinakamamahal mong Pilipinas. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Lord, at i-bless mo kami, Panginoon. I-revive mo, Panginoon, spiritually ang aming bansa. Tumawag ka pa ng maraming Kristiyanong leader, Panginoon, sa aming bansa na mamuno sa aming gobyerno. And in Jesus' name, Lord, we claim everything, Lord God. Amen. So, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo at tayo po ay nagtatapos sa ating programa sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa loob po ng isang oras, At nais ko pong i-acknowledge po ang presensya po ng ating mga kapatid na patuloy pong nakikinig sa ating programa. Maraming salamat kay Sir Talik Kilat, gayon din kay Marita Bueno, ang aking pinsan. Maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay, ading, pinsan sa programa ng ating Diyos. Gayon din po kay Rachel Caralde. Maraming salamat kay Rachel, yung aking napakabait na at napakasipag na secretary. Gayon din naman sa ating kapatid na si Mr. Larry Ariola, na kada umaga po ay habang siya po ay nagmamaneho, as a Grab driver, ay sumusubaybay po siya sa palatuntunan ito. At gayon din po kay Ma'am Rochelle Millena, yung asawa po ni Pastor Jun Millena. Siya po ay isang guro diyan sa tenement, Napakapalad na mga estudyante na may Kristiyanong guro na sila'y dadalhin sa tamang pananampalataya, hindi lamang nagtuturo sa akademya, bagkus nagtuturo po ng salita ng Diyos. May the Lord bless your family, Ma'am Rochelle Millena, sa pamumuno ng iyong asawa, si Pastor Jun Millena. Gayon din kay Buddy John Ricks, kay Buddy Ranger, kay John Ricks, kay First Sergeant po ng Service Battalion ng Training and Doctrine Command ng Philippine Army. Maraming salamat po sa iyo, Brother John Ricks, First Sergeant. Ganyan din sa aking kabats, si Ranger Bong Barcinilia. Kumusta ka, Batching? Sana ay patuloy na yung paggaling mo. So, natutuwa ako sa iyo na ikaw ay nanunood ng programang ito, So, sa lahat po ng sumusubaybay, gaya po ng sinasabi ko, ang layunin po ng programang ito ay maabot ang mas maraming bilang ng kaluluwa na makakilala sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at manunubos ng sansinukob. So, para po mangyari yan, ay kinakailangan ko po na kayo po ay mag-share po para sa inyong mga kasamahan sa trabaho, kaibigan, kamag-anak, upang mas lalo pa pong lumawak ang gawain ng Panginoon Diyos. Yan po ang pinaka-objective ng programang ito, na nawa sa tulong ng Banal na Espiritu ay mangusap ang Banal na Espiritu sa bawat tao o kaluluwa na makakasumpong sa programang ito. Hanggang sa muli, tayo po ay maghihiwalay na at magkita po tayo bukas para sa ipagpatuloy natin ang pag-aaral na ito. Sumaatin po ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang pag-iingat. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kapatid,
Sergeant Major Ariel Ramos, o tawagin na lamang ninyong kapatid na Ariel o Brother Ariel, ay nagsasabing ang Panginoon po ay in control of everything. He is a sovereign God and He knows our afflictions. At siya po ay nandiyan, handang tumugon sa ating panalangin. Ang kinakailangan po ay magtiwala at lumakad ng may pananampalataya. God bless.